Akala ng lahat ay talunan si Chengdu na takot pang pumasok sa eskwela. Pero sa sandaling matulog siya, nilalabanan niya ang hindi mabilang na alon ng mga demonyo bago nila masira ang kanyang kristal ng buhay. Kapag nanalo siya, makakakuha siya ng anumang rank skills. Kung saan-saan, may mga pagsabog na nangyayari. Takot ang mga tao na tumatakbo habang dumarami ang problemang bumabagsak mula sa itaas na direktang bumabagsak sa lupa. Isa sa mga kristal ay dumiretso sa isang lalaki na nagsimulang magliwanag dahil sa aura nito habang ang kristal ay bumabaon mismo sa kanyang puso. Sa Liang City No. 1 High School, sinasabi ng isang tagapag-anunsyo na dapat alam na ng mga estudyante na sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa Hongji class may pag-asa silang maging isang elite na martial artist sa hinaharap. Sinabi niya na ang placement exam ay ginagaya ang college entrance exam at binubuo ng isang nakasulat na academic test at isang martial arts assessment. Ang kabuang score ay 750 kung saan ang mga academic subjects ay may kabuang 225 at ang martial exam ay may kabuang 525. Sabi niya sana ay gamitin ng lahat ang kanilang natutunan at sumagot ng maingat. Pagkatapos ay sinabi ng tagapag-anunsyo na ang top 1-0 na estudyante lamang sa kabuang score ang maaaring pumasok sa Hongji class. Sinabi niya na magsisimula na sa ilang sandali ang academic exam at hiniling sa lahat na pumasok sa exam hall ng maayos. Iniisip ng isa sa mga estudyante na ito na ang pagkakataon para maging isang martial artist. Iniisip niya kung paano siya biglang nakoma noong unang taon niya sa high school at kung paano kumuha ang kanyang mga magulang dahil nag-aalala sa kanyang kalusugan ng 2 taong medical leave para sa kanya. Naniniwala siya na ito na marahil ang kanyang huling pagkakataon na maging isang martial artist at dapat niya itong samantalahin. Habang siya'y sumusulong, nakakita siya ng isang grupo ng mga tao. Sabi ng isa sa kanila, hindi ba't si Chengdu yan at talagang pumunta siya para kumuha ng exam? Sabi niya, tingnan niyo yon at sinabi niyang sinabihan niya ang lahat na kahit sino ay may tsansa sa Hongji class. 2 taong nag-leave si Chengdu noong unang taon niya, pero naglakas loob pa rin siyang pumunta para sa exam. Talagang may angas ang mga kabataan. Nagkasakit siya, 2 taong nagpahinga, tapos maglalakas loob na dumiretso sa Hongji class exam. Sabi niya, hindi naman siguro iniisip ni Chengdu na henyo siya, di ba? Hinawakan ni Chengdu ng mahigpit ang kamay ng lalaki, at sinabing salamat sa pag-aalala, pero sinabihan siyang mag-focus na lang kung paano niya ipapasa ang darating na exam. Pagkatapos ay binitawan niya ang kamay ng lalaki, at nagsimulang umalis sa lugar. Isang lalaki naman, pagkakita nito, ang nagsabing halatang binubuli ang batang ito noong unang taon at nagtanong kung bakit napakayabang niya ngayon. Iminungkahi niya na pagkatapos ng exam, dapat bigyan nila siya ng isang bagay na espesyal. Gayunpaman, iniisip ng lalaking hinawakan ang kamay na baka medyo malakas ang pagkakahawak ng batang ito. Sabi ng isa, wala siyang utak at kung magsisimula sila ng gulo ngayon at mahuli, baka ma-disqualify sila. Sinabi niya na mas mabuting maghintay hanggang sa martial arts exam mamaya para kumilos. Pagkatapos, na may galit na mukha, sinabi niya na kung aksidente niya itong mapilayan habang nasa exam, walang sinuman ang makakapagsalita tungkol dito. Samantala, iniisip ni Chengdu habang tinitingnan ang tanong na nagpapaliwanag sa kasalukuyang sitwasyon ng mundo at ang unang araw ng High Martial Calendar. Nabasa niyang nagsisimula ito agad sa mga tanong tungkol sa common knowledge. Lumang panahon taon 2842, isang sibilisasyon mula sa ibang mundo ang natuklasan at sumalakay sa Earth. Gumanti ang sangkatauhan gamit ang mga sandatang nukleyar. Makalipas ang 2 taon, nagkaroon ng kabuuang pagkatalo sa digmaang nukleyar, at ang bilang ng mga namatay ay lumampas sa 5 bilyon. Sa ilalim ng pandaigdigang radiation ng nukleyar, nalampasan ng mga tao ang kanilang mga pisikal na limitasyon at nagsimulang mag-evolve. Noong Agosto 27, lumang panahon taon 2860, ang life intensity ng lahat ng matatanda ay umabot sa level 2. Ang araw na iyon ang nagmarka ng pagtatapos ng lumang panahon at ang simula ng bagong panahon na kilala bilang ang unang araw ng High Martial Calendar. Ang pangalawang tanong ay tungkol sa mga mahahalagang tao na nagbigay ng malaking kontribusyon noong unang digmaan ng High Martial Era. Ang pangatlong tanong ay kung anong mga maling patakaran ang iminungkahi ng iba't ibang bansa tungkol sa pagpapanumbalik ng kaayusan sa mundo. Ika-4 na tanong at iba pa. Matapos tapusin ang lahat, ipinasa niya ang exam at sumandal habang iniisip na, gaya ng inaasahan, nakuha niya ang perpektong score. Pagkatapos ay naisip niya na, sa huli, hindi naman talaga siya nakoma sa loob ng 2 taon. Sa halip, dahil sa isang hindi maipaliwanag na pinsala, paulit-ulit siyang pumasok sa isang kakaibang espasyo. Iniisip niya kung paano nakatulong ang mga gantimpala mula sa espasyong iyon para magising ang kanyang mental power at bigyan siya ng photographic memory. Iyon mismo ang dahilan kung bakit kahit suspendido sa paaralan sa loob ng 2 taon, mayroon pa rin siyang kumpiyansa na magparehistro para sa exam.
Sa kasamaang palad, kahit perpektong score sa academics ay 225 puntos lamang, kaya kailangan pa rin niyang umuwi at maghanda ng maayos para sa martial arts exam. Sa bahay, sinabi ni Chengdu na nakabalik na siya. Sabi ng tatay niya, tamang-tama ang dating niya at sinabihang maghanda ng kumain. Habang naglalakad si Chengdu, may kung anong card na nahulog mula sa kanyang bulsa. Bigla, napansin ito ng kanyang ina sa sahig at sinabihan siyang tingnan ang sarili sa pagiging napakalam niya at pinaalalahanan siyang siguraduhin hindi niya mawawala ang kanyang exam admission ticket. Kalaunan, masaya silang lahat na naghapunan. Pero bigla, may nagsabing tingnan ito at nagtanong kung ano ito. Bigla, sinabi ni Chengdu na key blood powder iyon at tinanong ang kanyang tatay kung saan ito galing. Sabi ng tatay niya, dahil malapit na siyang kumuha ng exam para sa Hongji class, bumili siya ng key blood powder para tumulong na mapataas ang kanyang score. Pagkatapos ay sinabi ni Chengdu na kaya niyang pumasa kahit wala ang mga bagay na ito. Sinabihan siya ng kanyang ama na huwag mag-aksaya ng buong araw sa pag-isip. Sabi niya na kahit siya mismo ay hindi maaaring maging isang martial artist, si Chengdu man o ang kanyang kapatid, kayang-kaya ng pamilya na suportahan ang ilang martial artist. Sabi niya, kainin ang dapat kainin at inumin ang dapat inumin at laging may paraan para kumita ng pera. Matapos itong marinig, sabi ni Chengdu, tapos naisip niya na ang isang bote ng key blood powder ay nagkakahalaga ng 20,000 at ang pagbili nito ay malamang na umubos sa ipon ng pamilya. Iniisip niya na sa lipunan ngayon, kung hindi ka magiging isang martial artist, hindi mo man lang masisiguro ang kaligtasan ng iyong pamilya. Habang nagpapatuloy siya sa pag-meditate, iniisip niya pa na kung magiging maayos ang exam bukas ay nakasalalay lahat sa gabing ito. Habang nagpapatuloy sa pag-meditate si Chengdu, di nagtagal ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kakaibang lugar. May isang espada doon na agad niyang kinuha at pagkatapos ay nagsimulang lumitaw ang maraming halimaw. Pagkatapos ay naisip niya na mula noong makoma siya, pumapasok siya sa espasyong kristal na ito araw-araw pagkatapos makatulog. Maraming mga halimaw sa espasyong ito at ang kanilang layunin ay sirain ang kristal. Kailangan niyang labanan ang mga halimaw para protektahan ito. Kung masira ang kristal, mahihimatay siya sa buong susunod na araw. Pero kung mamatay siya sa laban sa loob ng espasyo, habang pinoprotektahan ng kristal, mabilis siyang magigising at puno ng enerhiya sa buong araw. Iniisip niya na noong una, takot siyang isugal ang kanyang buhay, na naging dahilan ng kanyang palaging pagkakoma. Gumanda lang ang sitwasyon nang malaman niya ang patakaran na ang pagkamatay ay nagdudulot ng saganang enerhiya. Habang patuloy siyang lumalaban sa paraming halimaw at tinatalo sila, iniisip niya pa na may mga benepisyo rin. Sa bawat matagumpay niyang pagdepensa laban sa isang alon ng mga halimaw, bahagyang tumataas ang kanyang mental power. Ang pagtaas ng mental power ay naging dahilan upang maging napakalakas ng kanyang memorya at kakayahang umunawa. Kahit na huminto sa pag-aaral ng 2 taon, marami pa rin siyang magagawa. Di nagtagal, nagsimulang lumitaw ang mga notifikasyon na nagsasabing darating ang susunod na alon ng mga halimaw sa loob ng 30 segundo. Patuloy itong nangyayari habang patuloy silang tinatalo ni Chengdu. Pagkatapos ay sinabi ng notifikasyon na ang nakakalungkot lang ay tanging ang unang matagumpay na pagdepensa sa kristal ang epektibo. Habang tinatalo ni Chengdu ang mas marami pang halimaw gamit ang kanyang espada, sinabi niyang buksan ang panel. Nang lumitaw ang panel, iniisip niya na ang kanyang kasalukuyang stats ay malamang hindi sapat para makapasok sa Hongji class at maging isang elite martial artist sa hinaharap. Ang stats ay nagpapakita ng kanyang pangalan bilang Chengdu. Ang kanyang life intensity ay level 5.1. Ang kanyang mental power ay level 5. Ang kanyang lakas sa pagbuhat ay 1,000 jin. Ang kanyang bilis ay 20 metro bawat segundo. Ang kanyang martial skill ay Flowing Light Sword Art Tier 1 sa 89%. Ang mga alon na nadepensahan ay nagpapakita ng 4 sa 5 hindi kumpleto, 4 sa 1-0 hindi kumpleto, 4 sa 15 hindi kumpleto, 4 sa 20 hindi kumpleto, 4 sa 25 hindi kumpleto, 4 sa 30 hindi kumpleto, at 4 sa 35 hindi kumpleto. Pagkatapos ay sinabi ng notifikasyon na darating na ang ikalimang alon ng mga halimaw at sinabihan ang manlalaro na maghanda. Habang dumarating ang mas maraming halimaw na nagbubuga ng apoy, sinabi ni Chengdu na heto na at naghanda na siyang lumaban sa mga apoy. Iniisip niya ang pagbuga ng apoy habang inihahanda ang sarili. Habang patuloy siyang lumalaban, napansin niya ang isang kalmot ng kuko at sinubukang atakihin ang kuko gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ay hinarap niya ang isang paghampas ng buntot at tumalon din para iwasan ito. Sa kanyang iniisip niya na matapos makaranas ng napakaraming kamatayan, sa wakas ay makakabisa na niya ang mga pattern at ritmo ng pag-atake ng Monitor Lizard. Habang patuloy siyang lumalaban, isang napakalakas na tama ang tumama sa halimaw at nagsimula itong bumagsak. Tapos naisip ni Chengdu na nagwala ito. Medyo nasaktan siya at naisip na naging pabaya siya, pero sa kabutihang palad, hindi siya malubhang nasugatan. Gayunpaman, inihanda ng halimaw ang mga kuko nito para umatake muli.
Sumugod si Chandu, paulit-ulit na sinasabi sa sarili na kumalma at iniisip na sa pagkakataong ito, siguradong mananalo siya. Gayunpaman, habang papalapit siya sa halimaw, tumalon siya at, gamit ang kanyang aura, dumiretso sa malaking bukas na bibig ng halimaw. Iniisip mismo ng halimaw na kaya niyang isubo ng diretsyo ang lalaking ito. Gayunpaman, bago pa man maisara ang mga panga, mabilis na tumalon patalikod si Chandu. Sa pagkakataong ito, may nakita siyang ibang bagay na paparating sa kanya, at ito ay isang buga ng apoy. Gayunpaman, nagawa niya itong iwasan muli. Habang ginagawa niya ito, iniisip niya na may mga kalamangan ang pagkakaroon ng maliit na katawan, at halimbawa, mas mabilis siyang makagalaw at mas madaling makatugon. Pagkatapos ay pinahagis niya ang kanyang espada pasulong. Habang dumidiretso ang espada patungo sa dragon, napasigaw ito. Pagkatapos ay sinabi ni Chan doon na liksi habang kinukuha niya pabalik ang kanyang espada. Tila malakas na tumutunog ang mga tambol at gong sa kanyang isipan habang tinatapos niya ang dragon gamit ang isang malaking sinag mula sa kanyang atake ng espada. Patuloy niyang hiniwa ang dragon ng paulit-ulit. Nang sa wakas ay bumagsak na ang dragon, matagumpay siyang tumayo dito habang nagsisimulang lumitaw ang mga notifikasyon. Sinasabi sa mga notifikasyon na binabati ang host sa matagumpay na pagtatanggol laban sa 5 bugso ng pag-atake ng mga halimaw at tumaas ng isa ang antas ng kanyang lakas isip. Sinasabi rin nila na binabati ang host sa pagkumpleto ng 5 sa 5 bugso ng pagtatanggol at nakuha niya ang paraan ng Void Immortal Visualization. Pagkatapos makita ito, iniisip ni Chandu na wala gaanong masasabi tungkol sa pagtaas ng lakas isip, ngunit iba ang paraan ng visualization. Naalala niya na minsan ipinaliwanag ng paaralan na ang paraan ng visualization ay isang bihirang teknik na nagpapahintulot sa isang tao na aktibong linangin ang lakas isip. Iniisip niya na kahit kaya niyang pataasin ang antas ng kanyang lakas isip sa pamamagitan ng mga gantimpala ng system, mas maraming ganitong magagandang bagay, mas mabuti. Pagkatapos, sinasabi sa notifikasyon na dapat maghanda ang host dahil malapit nang dumating ang susunod na bugso ng mga halimaw. Pagkatapos makita ang notifikasyong ito, agad tumingin si Chengdu sa unahan at nakita ang isang malaking grupo ng mga aninong figura na diretsong papalapit sa kanya. Iniisip niya na mas mataas ng isang antas ang kanilang life intensity kaysa sa kanya at mayroong 30 sa kanila. Napagtanto niya na mukhang hindi niya malalampasan ang level na ito sa lalong madaling panahon. Kaya tumigil siya sa pag-meditate at iniisip na dapat kalimutan muna niya ito at tingnan muna ang paraan ng visualization. Pagkatapos ay nagsimula siyang magbasa ng isang virtual na libro at nagulat siya sa kanyang nakita. Muli, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang bagong uri ng lugar kung saan isang malaking aninong figura ang nakangiti at nagbabantay sa kanya. Ngayon ay iniisip ni Chandu na ganoon pala yon at hindi nakapagtataka na tinatawag itong paraan ng visualization. Iniisip niya na hanggat nakatitig siya sa higante, isa sa ilalim siya nito sa isang pagsubok. Nagpatuloy siya sa pag-meditate, at di nagtagal ay nagsimulang bumuhos ang aura mula sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang babae at sinabing oras na para kumain. Agad siyang nagising at nagsimulang maghanda. Pagkatapos ay sinabi ng babae na mukhang medyo gwapo na siya ngayon. Lumapit siya at tinapik ang kanyang ulo, sinasabing hindi ba gwapo ang kuya niya dati. Agad niyang sinabi na gwapo siya at sinabihan siyang itigil ang paghima sa kanyang ulo dahil ginugulo niya ang kanyang buhok. Ngumiti lang siya at tinukso siya pabalik habang nagpapatuloy sila sa paghahanda para sa hapunan. Malinaw na mayroon silang malapit at mapaglarong relasyon. Pagkatapos ay tinanong niya ulit kung ganoon ba kagwapo ang kanyang kuya dati. Nagtataka si Chandu sa sarili na tila medyo iba siya sa dati at iniisip na maaaring epekto ito ng paraan ng Void Immortal Visualization. Maya-maya, pagkatapos kumain, sinabi niya sa kanyang ama at kay Little Fish na papunta na siya sa pagsusulit. Sinabihan nila siyang mag-ingat sa daan. Sa gymnasium ng Liang City No. 1 High School, nag-ensayo si Chengdu. Iniisip niya na medyo epektibo ang paraan ng Void Immortal Visualization at malinaw niyang nararamdaman ang mga pagbuti sa lahat ng aspeto ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, may boses na nanggaling sa likuran niya at sinabing hindi ba ito ang kanilang henyong estudyante na si Chengdu na huminto sa pag-aaral ng 2 taon. Iyon na naman ba yung gago kasama ang kanyang barkada? Sabi niya, kulelat si Chengdu bago huminto. Ngunit pagkatapos ng 2 taon na wala sa paaralan, naglakas loob pa rin siyang pumunta para sa pagsusuri ng Hongji class. Sarkastiko niyang tinanong kung nandito ba ang dakilang pilantropo para tumulong na makuha ang huling pwesto. Sumagot si Chengdu na mas mabuti pa rin yon kaysa sa isang taong hindi man lang nakapasa sa mga araling akademiko. Nagalit ang leader ng grupo at sinabihan si Chandu na huwag subukan ang kanyang pasensya. Sumagot si Chengdu na hindi siya nagpangalan at hindi nila dapat personalin kung hindi naman sila tinutukoy. May isa pang lalaking sumingit at sinabing tama na at ang pagsusuri ang talagang mahalaga. Nagbabala siya na kung may mangyari talaga at may dumating na guro, mas malaki ang mawawala kaysa sa makukuha. Nagsimulang umalis ang grupo, ngunit lumingon ang kanilang leader
at sinabihan si Chengdu na maghintay lang, sinasabing makukuha niya ang nararapat sa kanya sa lalong madaling panahon. Nang akmang susulong na si Chengdu, lumapit ang isang kaibigan at sinabing tapos na siya. Pagkatapos ay sinabi ni Chengdu na ayos lang at haharapin niya anuman ang dumating sa kanya. Sabi ng kaibigan niya, hindi lang ito tungkol sa pagharap sa mga bagay-bagay at hindi malalaman ni Chengdu dahil 2 taon siyang suspendido. Pagkatapos ay itinuro sila ng kaibigan at sinabing ang batang iyon, si Fang Rui, ay sobrang laganap dahil ang kanyang pangalawang tiyuhin ay diyan na ngayon ng mga estudyante sa paaralan. Sabi niya, may chismis na nalik na ng diyan ng mga estudyante ang mga tanong kay Fang Rui para sa martial arts assessment mayong taon. Pagkarinig nito, iniisip ni Chengdu na mukhang kailangan niyang mag-ingat kay Fang Rui na nakikipagsabuatan sa mga guro para patalisurin siya. Di nagtagal, inanunsyo na ang martial arts assessment ay hahatiin sa isang strength test at isang combat duel. Sabi ng isang boses na dapat magpangkat ng 10-10 ang mga kandidato ayon sa kanilang exam number, pumasok sa kaukulang lugar ng pagsusulit at unahin ang lakas. Sinasabi ng kaibigan kay Chengdu na malapit nang magsimula ang pagsusulit at huwag nang mag-isip ng marami at pumila na lang. Kasabay nito, iniisip niya sa sarili na talagang walang pakialam si Chengdu. Habang sumusulong sila, huminto sila sa harap ng isang higanteng malaking pusa. Isang boses ang nag-anunsyo na ginagamit sa pagsusulit na ito ang isang sistema ng pag-aalis sa huling pwesto, at hinihiling sa lahat na subukan ang sandbag ng buong lakas, nagbabala na ang mga may mababang halaga ay aalisin. Sabi ng kaibigan, kailangan nilang sabay-sabay na hampasin ang sandbag at ang huling pwesto sa bawat grupo ay direktang aalisin. Nagrereklamo siya na masyadong baluktot ang mekanismo ng strength test mayong taon. Iniisip ni Chengdu na may darating pang combat duel, kaya dapat niyang unahin ang maayos na pag-imbak ng kanyang lakas. Habang humahakbang siya pasulong, iniisip niya na dapat siyang manalo sa pamamagitan ng bilis. Habang inihahanda niya ang kanyang kamao, biglang tumawa ang isang tao sa malapit at sinabing sisiw lang ito at marami siyang lakas. Pagkatapos ay nagsimula ang pagsusuri ng unang grupo. Nagsimulang suntukin ng lahat ang sandbag ng buong lakas, at nagsimulang umiyak ang malaking pusa. Nagsimulang maghiyawan ang mga tao, sinasabing ang galing ng boss at talagang napakalakas ni Fang Rui. Sabi ng isa pang boses, narinig nila na halos umabot na sa 1,400 jin ang kasalukuyang lakas ni Fang Rui. May nagsabi pa na unang pwesto ang boss nila at malamang may matatanggal sa round na ito. Gayunpaman, biglang nagulat ang lahat ng mas malala pa ang pinsalang tinamo ng malaking pusa sa susunod na sandali. Isang boses ang napasigaw sa hindi paniniwala, nagtataka kung ano ang nangyayari. Sinasabing ito ay 1,500 yen na lakas ng suntok na nagawa sa level 5.1 na life intensity lamang. Tinatanong ng boses kung saang klase galing si Chengdu, kung ganoon ba talaga siya kagaling at nagtataka kung bakit wala ang pangalan niya sa top 50 ng grado noong nakaraang taon. Nagsimulang sumigaw ng tuwang-tuwa ang kaibigan na ito mismo ang inaasahan niya sa kanyang kapatid. Gayunpaman, sa kanyang puso, iniisip din niya sa gulat na ito ay kabaliwan at nagtataka kung kailan pa naging ganito kagaling ang kanyang kapatid. Iniisip ni Chengdu na ang life intensity na level 5.1 ay dapat tumutugma sa lakas ng suntok na humigit kumulang 1,000 yen. Ngunit sumuntok si Chengdu ng may 1,500 yen na lakas. Iniisip niya na walang sinuman sa Hongji class ang makakagawa niyan. Nagtataka siya kung mayroon ba talagang ganoong kalakas na estudyante sa regular na klase at kung may espesyal ba sa martial skill ni Chengdu. Pagkatapos ay sinabi niya na ipakita sa kanya ang file ni Chengdu. Agad itong ibinigay ng sekretarya at nagsimula siyang magbasa. Iniisip niya na ang isang estudyante mula sa regular na klase na nagsuspinde ng 2 taon ay umabot sa Tier 1 na may 55% mastery sa martial skill. Pagkatapos ay iniisip niya na hindi marahil mas mataas pa ito ngayon. Lumipat ang eksena kay Chengdu at iniisip niya na ngayong hapon, titignan niyang mabuti ang tunay na lakas ni Chengdu. Maya-maya, sa combat ring, sinabi ng isang staff na ang mga estudyanteng tatawagin ang pangalan ay dapat umakyat sa entablado para sa combat duel. Una niyang tinawag si Chengdu at pagkatapos si Fang Rui. Nagsimulang tumawa si Fang Rui dahil ito mismo ang sandaling hinihintay niya. Nagsimulang mag-usap ang ilan sa mga estudyante sa malapit. Sabi ng isa sa kanila, kahit kararating lang ni Chengdu sa eskwela, kahanga-hanga ang kanyang strength score at nagtataka kung mananalo ba siya sa pagkakataong ito. Sabi ng isa pang estudyante, imposible yon at siguradong mananalo si Fang Rui. Sabi niya, ang tunay na labanan ay nakasalalay sa martial skill at ang pagkakaroon lamang ng mataas na lakas ay hindi isang malaking kalamangan. Sa entablado, habang inihahanda nilang dalawa ang kanilang mga sandata, sinabi ni Fang Rui na hindi dapat isipin ni Chengdu na dahil nanalo siya laban sa kanya noong huli, ay magiging kasing swerte siya ulit sa round na ito. Sumagot si Chengdu na sana ay maging ganoon pa rin kayabang si Fang Rui mamaya. Pareho silang sumugod pasulong habang may sumisigaw na pinipigilan ng martial arts ang digmaan. Habang malapit nang magbanggaan ang kanilang mga espada na may matinding aura, naghanda rin si Chengdu at humiwa pasulong.
Umiwas silang dalawa, lumundag palayo, at sinubukang umatake ng paulit-ulit. Sa huli, nakatama si Chengdu. Habang nagpapatuloy ang laban, iniisip ni Chengdu na ang papasok sa Hongji class ay tiyak na siya. Sa sandaling ito, galit na galit si Fang Rui. Habang itinaas niya ang kanyang espada, sinabi niya na karapat-dapat ang reputasyon ni Chengdu. Nagpakawala siya ng maraming atake ng espada. Nagawa ni Chengdu na iwasan ang marami sa mga ito at gumanti ng ilang hiwa mula sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Fang Rui na pababagsakin na niya si Chengdu at naglunsad siya ng isang finishing attack. Pero nagawa pa ring iwasan yon ni Chengdu. Habang pinag-aaralan ni Chengdu ang sarili niya, iniisip niya na medyo iba ang totoong labanan sa mga tao kumpara sa paglaban sa mga halimaw sa Crystal Space. Dahil doon, napagtanto niyang kailangan niyang gumamit ng mga bagong uri ng daya dahil ganoon din ang ginagawa ng kalaban niya. Biglang umatake ulit ang kalaban. Pagkatapos ay sumugod na naman ang kalaban. Sinubukan ni Chengdu na harangin ang atake, pero kasabay nito ay gumanti siya ng atake. Sa pagkakataong ito, nakuha niya ang bentahe at nagsimulang umubo ang kalaban. Pagkatapos ay sinubukan ng kalaban na mag-sneak attack gamit ang isa pang punyal. Pero malinaw na nakikita ni Chengdu ang lahat. Handa na siya at nagbigay ng huling suntok diretsyo sa ulo ng kalaban. Habang bumabagsak sa lupa ang kalaban, nagsimulang maghiyawan ang lahat. Natauhan ang kaibigan mula sa kanyang pagkabigla at sinabing ang Dark Horse ay kapatid niya pala. Sumigaw ang isa pang tao, nagtatanong kung anong nangyayari at sinabing nanalo pala talaga si Chengdu. Sumigaw ang isa pa ng hindi makapaniwala, iniisip kung lihim na gumamit ng droga si Chengdu. Sa sandaling iyon, inanunsyo ng isang staff member na dapat tingnan ng medical team ang kondisyon ni Fang Rui at sinabihan ang mga estudyante para sa susunod na combat duel na maghanda. Pagkatapos ay tinawag niya si Chengdu at sinabihang maghintay sandali. Huminto si Chengdu at naghintay. Yumuko siya at sinabi kay Teacher Ling na kinabahan siya kanina at hindi na kontrol ng maayos ang kanyang lakas, kaya humihingi siya ng paumanhin. Sinabi ni Teacher Ling na normal lang ang masugatan sa isang combat duel at sinabihan siyang mag-ingat na lang sa susunod. Sinabi rin niya kay Chengdu na nagsumikap siya ngayon at pinaalalahanan siyang mag-stretch pag-uwi niya. Nagpasalamat si Chengdu sa guro. Sa kanyang puso, iniisip niya na bugbog sarado si Fang Rui pero wala man lang natamong totoong pinsala. Naniniwala siya na malamang ito ay dahil sa sobrang husay sa martial skill. Pagkatapos ay sinabi ni Teacher Ling kay Wen Kai na tawagan ang principal. Kalaunan, habang paalis si Chengdu, iniisip niya na maaga pa at mamaya pa uwi ang kanyang tatay at kapatid na babae. Pagdating niya sa virtual combat capsule, iniisip niya na kahit hindi niya kayang magbayad para sa isang one-on-one sparring partner, buti na lang at namigay ang paaralan ng isa sa mga capsule na ito sa bawat estudyante. Iniisip niya na kapag pumasok na siya sa loob, maaari siyang makipag-match sa mga martial artist na may katulad na antas para sa laban. Naaalala niya na dahil nakikipaglaban siya sa mga halimaw sa Crystal Space, hindi niya pa talaga nagagamit ang virtual combat system, kaya ang kasalukuyan niyang ranggo ay bronze lamang. Habang kinokonekta niya ang makina, iniisip niya na kawawa ang pagkatalo ni Fang Rui ngayon at malamang na mag-uutos ito ng mga tao para guluhin siya para hindi siya makapasok sa Hongji class. Habang nag-a-activate ang capsule, automatikong na-record ang combat record mula sa virtual capsule sa Blue Star Youth List. Ang listahang ito ay itinatag para mismo sa college entrance exam at kilala rin bilang Genius List. Ito ay isang ranking ng lakas sa martial skill na kinikilala ng lahat ng Ecospheres sa buong mundo. Kahit sa loob ng Hongji class, walang sinuman ang nakapasok sa listahang ito. Matapos umupo sa loob ng capsule, iniisip ni Chengdu na hanggat makakamit niya ang isang ranggo sa Blue Star Youth List, tiyak na makukuha niya ang pagkakataong makapasok sa Hongji class batay lamang sa kanyang lakas. Sa loob ng virtual space, nagsimula siyang gumalaw at sinabing mula nang makuha niya ang Crystal Space, hindi niya pa nagamit ang virtual capsule. Kaya magsisimula muna siya sa isang warm-up match. Di nagtagal, nagsusuot siya ng maskara at tumingin sa paligid. Sabi niya, nagtataka kung nasaan ang kalaban. Sa sandaling iyon, biglang may nagsabing masyadong mabagal ang kanyang reaksyon. Kasabay nito, isang babae ang umatake mula sa itaas. Habang umaatake ang babae mula sa itaas, talagang nagulat si Chengdu. Tumalon siya paatras at dahan-dahang lumapag sa lupa saka sinabing okay naman ang kanyang reaction speed, halatang medyo humanga. Dagdag pa niya, hindi ito school exam at hindi niya kailangang maghintay hanggang sa makita niya ng malinaw ang kalaban at bumati bago lumaban. Sabi ni Chengdu, natuto na siya ng leksyon, pero hindi na niya bibigyan pa ng pagkakataon ang babae na sneak attack siya. Nagsimula siyang igalaw ang kanyang espada, ngunit maganda ang pag-iwas ng babae sa bawat atake, at nakaganti pa ng ilang beses, na lalong ikinagulat ni Chengdu. Nang gamitin ni Chengdu ang Pala Dragon Point Thrust, hindi pa rin siya gaanong nakalamang. Pinuna ng babae na ang ginamit niya ay malinaw na Pala Dragon Point Thrust, pero ginamit niya ang galaw para sa pagsaksak na parang normal na sword slash. Pagkatapos ay itinulak niya ito at sinabing ang paggamit ng flowing light form ay hindi dapat limitado sa isang partikular na anyo at dapat niyang mas pag-isipan ang martial art mismo.
Nalilito si Chengdu at iniisip na tama siya. Nagtataka siya kung bakit kailangang limitado sa forma ang mga galaw ng espada, ngunit kinwestiyon din kung paano niya madaling nakilala ang kanyang husay sa espada. Nang makitang nalilito si Chengdu sa kanyang mga iniisip, sinabi sa kanya ng babae na huwag mawala sa pokus. Iniisip ni Chengdu na napakalakas niya at hindi niya masabi kung anong uri ng foundational martial art ang kanyang natutunan. Habang patuloy siyang nilalamon nito, patuloy niyang iniisip kung sino ba talaga siya. Pagkatapos ng isa pang palitan ng atake, sinabi sa kanya ng babae na naging pabaya siya. Habang nakahiga sa lupa si Chon, hindi siya makapaniwala na natalo siya ng tusong camper na ito. Lumabas ang isang abiso na nagsasabing natalo siya laban sa little girl selling nuclear bombs at nabawasan ng 1-0 ang kanyang victory points. Nakahiga pa rin sa lupa, iniisip ni Chon na malinaw na kaya niyang manalo gamit ang purong lakas, pero pinilit niyang gumamit ng mga sneak attack. Naaalala niya ang mga sinabi nito tungkol sa mas pag-iisip sa martial art mismo. Naisip pa niya na ang flowing light sword art ay may kabuuang 4 na porma, at ang tanging hindi pa niya lubos na master ay ang PAL Dragon Point Thrust. Bilang isang thrusting move, ang katangian nito ay mas malapit sa isang assassin. Bigla niyang napagtanto na magaling sa sneak attack ang mga assassin, ngunit ang kanyang estilo ng pakikipaglaban ay laging masyadong prangka. Nagpasya siyang gumamit ng totoong laban para subukan kung tama ang linyang ito ng pag-isip. Di nagtagal, pumasok siya sa isa pang laban. Sa pagkakataong ito, isang malaki at mabigat na kalaban na may hawak na sandata ang lumitaw sa harap niya. Iniisip ni Chon na kagagaling lang niya sa isang sneak attacker, at ngayon ay nakatapat niya ang isang taong may weapon counter. Nagtataka siya kung anong klaseng God-tier matchmaking mechanism ito. Kahit na pinatatag niya ang kanyang sarili, itinaas ang kanyang espada, inilabas ang kanyang aura at sumugod. Iniisip niya na kahit may bentahe sa sandata ang kalaban, mas mataas ang antas ng kanyang martial arts, kaya dapat nasa kanya pa rin ang bentahe. Habang umaatake siya, ginamit niya ang painting the ground as a prison, at sunod-sunod ang kanyang mga hiwa na sinundan ng golden drums ringing to the heavens, bawat tama ay mas mabigat kaysa sa nauna. Sinabi ng kalaban na hindi ganoon ginagamit ang espada at sinabihan siyang huwag isipin na dahil lang medyo mas malakas ang kanyang martial arts, kaya na niyang gawin ang kahit anong gusto niya. Iwinasiwas ng kalaban ang kanyang sandata at nakita ni Chengdu na papalapit ito sa kanya. Sabi ni Chengdu, ganoon ba? Pagkatapos ay ginamit niya ang breeze in the forest, nagpapadala ng maraming alon. Gayunpaman, ang malaking atake ay patuloy pa ring sumusugod sa kanya. Sa sandaling iyon, agad na lumipat si Chengdu sa balikat ng kalaban, inihahanda ang kanyang espada para sa isang huling hiwa. Nagulat ang kalaban at sinabing nasa harap lang siya kanina. Pagkatapos ay ginamit ni Chengdu ang PAL Dragon Point Thrust at tinapos ang kalaban sa isang malinis na galaw. Sa pagkakataong ito, tumaas ng 1-0 ang kanyang victory points. Pagkatapos, iniisip ni Chengdu na ito ang unang beses na matagumpay niyang nagamit ang PAL Dragon Point Thrust. Pagkatapos ay iniisip niya kung bakit itinuturing na mahusay ang espada. Napagtanto niya na ang pagiging mahusay ay hindi nangangahulugang maliksi, kundi pabago-bago. Maaaring matigas o malambot, nakatago o nakikita, maaaring gumalaw na parang kulog o dahan-dahang dumaloy na parang isang pinong batis. Bilang huling anyo ng flowing light sword art, ang PAL Dragon Point Thrust ay malamang na nilayon upang tulungan siyang maunawaan na ang espada ay maaaring gamitin ng hayagan at marangal, ngunit maaari ring gamitin ng lihim. Ang espada mismo ay isang hindi natukoy na sandata. Lumitaw ang isang status notification na bumabati sa host habang ang flowing light sword art ay umuunlad mula sa tier 189% hanggang sa tier 170%. Sinabi ni Chengdu na ang totoong labanan ay nagpapalalim ng pag-unawa at gusto niyang lumaban ulit. Hindi nagtagal, isa pang abiso ang lumabas na bumabati sa kanya habang muling umuunlad ang kanyang flowing light sword art. Agad na sinabi ni Chengdu na lumaban ulit. Muli, nanalo siya, at isa pang abiso ang nagkumpirma na umunlad ang kanyang sword art. Inulit niya ito ng paulit-ulit. Pagkalipas ng ilang oras, nagsimulang makaramdam ng gutom si Chengdu. Pagkatapos ay nagpakita ang kanyang relo ng mensahe na binabati siya sa pagpasok sa top 10,000 ng Blue Star Youth List. Hindi makapaniwalang sinabi ni Chengdu na nakapasok siya sa top 10,000 ng Blue Star Youth List. Pagkatapos ay sinabi niyang palawakin ang lahat ng detalye niya sa Blue Star Youth List. Ipinapakita ng abiso ang kanyang mga ranggo. Blue Star Youth List Rank 6,211, 7th Biosphere Youth List Rank 654, Giant Bear Realm Youth List Rank 55, Purple Cloud District Youth List Rank 7, at Lion City Youth List Rank 1. Sumagot ang sistema na naintindihan ang utos. Halos hindi makapaniwala si Chengdu. Labis siyang nasasabik habang iniisip na hindi niya inaasahan na pagkatapos ma-master ang PAL Dragon Point Thrust, magiging numero 1 pala siya sa Lion City Youth List. Napagtanto niya na sigurado na ang pwesto sa Hongji class.
Kalaunan, sa Layang City No. 1 High School sa isang malawak na bukas na lugar, naroroon din si Chengdu. Gayunpaman, biglang may tumawag sa kanya at sinabing hindi man lang siya marunong bumati sa isang guro at tinanong kung nasaan ang kanyang modo. Ito si Fang Ligo, ang Dean of Students sa Layang City No. 1 High School at pangalawang tiyuhin ni Fang Rui. Binati siya ni Chengdu at sinabing hello, teacher. Gayunpaman, sa kanyang isipan, iniisip niya kung ano ang armband na yon. Sinabi ng nakakainis na guro na sa bagong semestreng ito, bilang Dean of Students, nagsasagawa siya ng inspeksyon sa uniforme at anyo at tinanong si Chando kung ano ang suot niya. Kalmadong sinabi ni Chando na uniforme ito ng eskwelahan. Nagsimulang magtawanan ang lahat sa paligid. Bigla may sumigaw na manahimik. Sinabi ng taong iyon na magkakaproblema si Chengdu dahil hindi pa nakakalabas sa ospital si Fang Rui at tiyak na maghihiganti ang kanyang pangalawang tiyuhin. Sabi ng isa pang boses, narinig daw nilang nanalo lang si Chengdu dahil uminom siya ng ipinagbabawal na gamot at nararapat lang sa kanya yon. May iba namang nagsabi na akala talaga nila ganoon kalakas si Chengdu. Sinimulang iwagayway ng nakakainis na guro ang kanyang patpat, tumuturo kung saan-saan, at sinasabing lahat ng tinuturo niya ay hindi sumusunod sa patakaran. Sumagot si Chengdu na lahat ng ito ay sumusunod sa regulasyon ng eskwelahan at sinabing hindi niya alam kung saan ang hindi pagsunod. Sumagot ng pabalang ang guro at sinabing naglakas loob pa si Chengdu na sumagot. Nang akmang hahampas na siya, hinawakan ni Chengdu ang patpat. Sumabog sa galit ang guro at sinabing hindi sumusunod sa disiplina si Chengdu at kinokontra ang isang guro at nagbantang isusumbong siya sa principal para mapaalis. Sa sandaling iyon, isang boses ang kalmadong nagtanong kung sino ang naghahanap sa kanya. Ang bagong dating ay si Linu, ang principal ng Layang City No. 1 High School. Nakatayo sa tabi niya si Wang Enkwon, ang alkalde ng Layang City. Nang makitang dumating ang prinsipal, agad na lumapit ang nakakainis na guro at sinabing si Chengdu ang gumagawa ng gulo. Agad siyang sininyasan ng prinsipal na tumigil sa pagsasalita. Pagkatapos ay tumingin siya kay Chengdu at nagtanong kung siya ba si Chengdu. Sumagot si Chengdu na, opo, siya si Chengdu. Sinabi ng prinsipal na sadya silang pumunta para makita siya at ipinakilala ang lalaki sa tabi niya bilang si Mayor Wong. Ngumiti si Mayor Wong at sinabing naging numero 1 si Chengdu sa listahan ng kabataan sa Layang City at nakapasok pa sa top 10,000 sa listahan ng kabataan ng Blue Star. Kaya kinailangan niyang pumunta para makita kung anong klaseng kahanga-hangang tao si Chengdu. Natigilan sa hindi paniniwala ang nakakainis na guro at nagtanong kung ano ang narinig niya. Kinu-question kung talagang nakapasok si Chengdu sa top 10,000 ng listahan ng kabataan ng Blue Star. Ang mga estudyante sa likuran nila ay gulat na gulat din, nakatitig sa pagkabigla habang nangyayari ang eksena. Habang lahat ay nakatayong gulat, nagsimulang magbulungan ng may pananabik ang mga estudyante sa paligid. Sabi ng isa sa kanila, ganito pala kalupit si Chengdu. Sabi naman ng isa, sa ganitong klase ng lakas, tiyak na hindi na niya kailangan uminom ng gamot para talunin si Fang Rui. Sabi ng iba, sobrang lakas ni Kuya Du at tiyak na papasok siya sa Hongji class. Pagkatapos ay sinabi ng principal kay Chen, Du na sumama muna sa kanila sa meeting room at sinabing may mga bagay silang gustong pag-usapan. Matapos itong marinig, sumunod si Chengdu sa kanila at sumagot ng, opo, principal. Habang papalayo sila, sinabi sa kanya ng principal na pagkatapos nilang mag-usap, dumiretso na siya para mag-report sa guro ng Hongji class. Idinagdag niya na ipinilit ni Teacher Ling kahapon na dapat ilipat si Chengdu sa Hongji class. Sa loob ng meeting room, may ilang tao na ang naroroon. Binati ng ilan sa kanila ang mayor at ang principal ng may paggalang. Isa sa mga naroroon ay si Lubo, isang senior mula sa Layang City No. 2 High School at kasalukuyang pangalawa sa listahan ng kabataan sa Layang City. Ang isa pa ay si A, ang numero 1 estudyante ng Hongji class sa Layang City No. 1 High School. Hindi nila kilala ang isa't isa, ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, pareho silang nag-isip na hindi nila kilala ang isa. Nang makaupo na ang lahat, dumiretso na sa punto ang mayor. Sabi niya, ang 100 syudad sa ilalim ng jurisdiksyon ng Purple Cloud District ay naghahandang magdaos ng kompetisyon para sa mga high school senior. Ipinaliwanag niya na ipapadala ng Layang City ang 3 nangungunang estudyante na niraranggo ayon sa martial arts skills base sa datos hanggang 6 years kagabi. Sinabi niya na sa paunguna ng mga martial artist na mas mataas sa level 15, lalahok sila sa isang 3 araw na kaganapan na tinatawag na 100 Cities Hegemony Tournament. Idinagdag niya na ang lokasyon ay sa High City No. 1 High School. Ipinagpatuloy niya sa pagsasabing ang huling top 10 ng tournament na ito ay makakatanggap ng iba't ibang halaga ng bonus points para sa college entrance exam, kasama ang cash prize na nagsisimula sa minimum na 10 bonus points at 100,000 yuan. Matapos ipaliwanag ang lahat ng ito, tinanong ng mayor kung handa silang lumahok. Nagtanong ang isa sa mga estudyante sa mayor kung bakit. Dahil ang kompetisyon ay batay sa martial arts rankings, hindi nito ginagamit ang virtual combat format.
Ipinaliwanag ng mayor na kumpara sa virtual combat, nagkakaisang naniniwala ang mga leader ng distrito na mas epektibo ang totoong labanan. Sabi niya, may mga martial artist na responsable para sa kaligtasan sa lugar at sa laban. Lahat ay magsusuot ng espesyal na damit at lalaban gamit ang parehong standardized life intensity. Habang nakikinig si Chan Duo, iniisip niya na sa kanyang kasalukuyang antas sa martial arts, dapat ay nasa top 20 na siya ng Purple Cloud District. Iniisip din niya na sa bilis ng kanyang pag-unlad araw-araw, hindi magiging problema ang makapasok sa top 3. Idinagdag pa ng mayor na kahit hindi sila makapasok sa top 1-0, maaari pa rin nilang gamitin ang pagkakataong ito para maunawaan ang antas ng kanilang mga kasabayan at sinabihan silang huwag masyadong maglagay ng psychological pressure sa kanilang sarili. Nag-atubili sandali si Chan Duo at pagkatapos ay sinabing lalahok siya. Sinabi rin ng dalawa na lalahok din sila. Tumango ang mayor at sinabing mabuti iyon at tunay ngang nagmumula sa mga kabataan ang mga bayani. Sabi niya, abisuhan sila ng maaga kapag nakumpirma na ang oras ng pag-alis at sinabihan silang bumalik muna sa klase. Habang papaalis si Chengdu, iniisip niya na kung makakapasok siya sa top 3 ng 100 Cities War, hindi na kakailanganin ng kanyang ina at ama na magpakamatay sa trabaho mula umaga hanggang gabi araw-araw. Sinasabi niya sa sarili na dapat siyang makapasok sa top 3 ng 100 Cities War na ito. Pagpasok niya sa Hongji class, napansin niyang walang pangalan ng estudyante ang mga mesa at upuan tulad sa dati niyang klase. Tumingin siya sa paligid at sinabing upo na lang siya kung saan-saan muna. Bago pa siya makaupo, biglang may sumigaw sa kanya na umalis. Itinanong ng tao kung sino ang akala ni Chengdu na siya at kung karapat-dapat ba siyang umupo doon. Ang taong ito ay si Fang Hu, ika-10 sa ranggo sa Hongji class. Matapos siyang tingnan, hindi maiwasan ni Chengdu na isipin kung may oso bang nakaupo sa silid-aralan. Habang papalapit ang lalaki, tumayo si Chengdu at inisip na sa panahon ngayon, may mga tao pa ring sumusubok sa kalokohan ng pambubuli sa eskwelahan. Sa sandaling iyon, lumapit ang isa pang estudyante at sinabing si Fang Hu iyon at pinaalalahanan siya na unang beses pa lang ni Chengdu dito at hindi pa malinaw sa kanya ang mga patakaran ng Hongxi class. Medyo nagulat si Chengdu at inisip na tahimik siyang nilapitan ng lalaking ito at ang kanyang life intensity ay lumalampas sa kanya ng hindi bababa sa 2 antas. Suminghal si Feng Hu at sinabing dapat ituring ni Chengdu na maswerte siya at para sa kapakanan ni Elrat, palalagpasin niya siya sa pagkakataong ito. Ipinaliwanag ni Elrat na dahil unang beses ni Chengdu sa Hongji class, baka hindi niya alam na ang herarkiya ng lakas sa Hongji class ay tinutukoy ng numero ng upuan. Ipinaliwanag niya na ang buwan ng laban para sa ranking ng upuan ay gumagamit ng totoong labanan para magpasya ng ayos at ang mga estudyanteng nasa huling 1-0 ay dapat tumayo sa klase sa susunod na buwan. Nang marinig ito, inisip ni Chengdu na hindi niya inaasahan na ganito katindi ang kompetisyon sa Hongji class. Idinagdag ni Elret na dahil simula pa lang ng buwan, naitakda na ang ranking ng upuan para sa buwang ito. Gayunpaman, sa ilang sandali, makikipagkumpetensya si Chengdu para sa isang numero ng upuan sa anyo ng isang hamon. Nakikinig ng mabuti si Chengdu at pagkatapos ay nagtanong kung bukod sa pag-upo sa klase, may iba pa bang pagkakaiba sa trato batay sa ranking ng upuan. Iniisip niya na, sa huli, ang tanong na ito ang magpapasya kung gaano kalaki sa kanyang lakas ang dapat niyang gamitin mamaya. Sinabi ni Elrat na, syempre, mas mataas ang ranking ng upuan, mas maganda dahil ito ang nagtatakda ng resource subsidy para sa buwan. Iniisip ni Chengdu na kung ganoon, sulit na subukan. Dahil may mga resource na kasama, sinabi niya sa sarili na kailangan niyang makakuha ng numero ng upuan na may pinakamataas na ranggo na posible. Hindi nagtagal, isang staff member sa labas ng combat room ang nag-anunsyo na magsisimula na ang klase at sinabihan ang lahat na dumiretso sa combat room sa tabi. Sa loob ng combat room, ipinaliwanag ng staff teacher na ang humahamon ay maaaring magbigay ng hanggang 3 hamon at isang kaukulang numero ng upuan ang itatalaga batay sa pagganap sa totoong labanan. Sinabi ni Chan Duo na gusto niyang hamunin ang numero 1-0. Habang inihahanda ni Chan Duo ang kanyang espada at humakbang pasulong, medyo kinakabahan ang staff member. Nagsimula na ring mag-usap ang ibang mga estudyante. Sabi ng isa, hinahamon niya talaga ang isang posisyon sa top 1-0 mula pa lang sa simula. Sabi naman ng isa, mukhang tapat at maamo si Chan Duo at iniisip kung talagang ganito kayabang ang kanyang pagkatao. Iniisip ng staff member sa kanyang sarili na kahit magaling ang martial arts ng batang ito, malayo pa rin ang kanyang life intensity kumpara sa karamihan ng mga estudyante sa Hongji class at hindi iyon sapat para hamunin ang top 1-0. Iniisip din niya na ang resource subsidy para sa ika-10 pwesto ay 50% na mas mataas kaysa sa ika-11 pwesto. Samantala, patuloy na iniisip ni Chengdu na para sa dahilan na ito pa lang, sulit ng subukan. Malakas na tumawa ang malaking estudyante at sinabing kararating lang ni Chengdu sa Hongji class ay nagyayabang na, binalaan siyang huwag iyak kapag nabugbog mamaya. Kalmadong nagtanong si Chan Du kung siya ba ang nasa ika-10 pwesto.
Sumagot ang malaking estudyante na tama at sinabihan si Chengdu na ituring ang sarili na malas. Sa sandaling iyon, inutusan ng staff member si Peng Hu na isuot ang kanyang protective gear at pumasok sa arena. Habang nangyayari ito, iniisip ng staff member sa kanyang sarili na akala niya ay isang matatag na tao si Chengdu, ngunit hindi niya inaasahan na sabik siyang patunayan ang kanyang sarili. Gayunpaman, naniniwala siyang ayos lang ito at ang pagpapatikim sa kanya ng kaunting pait ay maituturing na isang uri ng pagsasanay. Tinapos ng malaking estudyante ang paghahanda ng kanyang armas at naghanda na rin si Chengdu. Hindi nagtagal, inihayag na ang pagsisimula ng laban. Sinabi ng malaking lalaki na maghanda si Chengdu at hintayin na lang daw niyang yakapin ang hita nito, umiyak at magmakaawa. Sobrang sabik siya sa laban na ito at pakiramdam niya ay madali siyang mananalo, dudurugin si Chengdu at ipapakita kung gaano siya kawalang kwenta at kaawa-awa. Naglabas din ng aura si Chengdu at kalmadong naghanda. Sa kanyang puso, iniisip niyang tingnan na lang nila. Habang umiindayog ang sandata ng malaking kalaban patungo sa ulo ni Chengdu, sinabi ng kalaban na masyadong mabagal ang kanyang reaksyon, buong kumpiyansang tatama ang tira. Agad na kinabahan ang mga manonood. Sabi ng isang tao, halata ang pagkakaiba sa bilis at isang buong level na mas mababa ang life intensity ni Chengdu kaysa kay Peng Hu kaya tapos na ang laban. Dagdag pa ng isa, kahit 0.1 lang ang agwat sa life intensity ay sapat na para malaman kung sino ang mananalo, paano pa kaya ang isang buong level at sinabing tiyak na matatalo si Chengdu. Gayunpaman, may napansin na kakaiba ang staff at ibinulong na ang life intensity ni Chengdu ay nasa level 5.2. Naaalala niya na 5.1 lang si Chengdu kahapon at iniisip na isang araw pa lang ang lumipas. Paano siya umabot sa 5.2 ng ganoon kabilis? Nagsimulang tumawa ng malakas ang malaking kalaban at sinabing talo na si Chengdu. Pero sa sandaling ibaba niya ang kanyang sandata, nagbago ang kanyang ekspresyon dahil sa gulat. Bigla niyang napagtanto na nasa ilalim na niya si Chengdu. Sa sumunod na saglit, nagpakawala si Chengdu ng isang malupit na hiwa na may kasamang malakas na aura, na nagpatalsik sa malaking lalaki palabas ng arena at bumagsak ng malakas sa lupa. Ito ang Pile Dragon Point Thrust. Agad na inanunsyo ng staff na ang martial skill ni Chengdu ay umabot na sa Tier 1 Perfect. Sumagot si Chengdu na sinuwerte lang siya at naka-breakthrough kagabi. Gayunpaman, sa puso ng staff, iniisip niya na hindi kapanipaniwala ang ganitong swerte dahil ang pag-breakthrough sa 70% sa isang gabi ay talagang nakakagulat. Pagkatapos ay nagsimulang magsalita si Chengdu, tinatawag ang guro. Ngunit bago pa siya makapagsalita, inihayag ng guro na ang nanalo ay si Chengdu. Agad na nag-ingay sa usapan ang mga tao. Sabi ng isang tao, nanalo talaga si Chengdu kahit isang buong level ang agwat nila. Sumigaw naman ang isa na sobrang galing daw at nanalo siya sa isang tira lang. Sa malapit, tahimik na nanonood si Elrat at iniisip sa sarili na hindi niya inaasahan na si Chengdu ay isang tunay na late-blooming genius. Tinanong ng guro si Chengdu kung, ngayong nakuha na niya ang upuan bilang 1-0, gusto pa ba niyang magpatuloy sa paghamon? Sumagot si Chengdu na hindi na. Sa kanyang iniisip niya na kahit umangat pa siya ng ilang ranggo, hindi gaanong magbabago ang resource subsidy, kaya mas mabuting magtipid muna ng lakas. Lumapit si Elret at sinabi kay Chengdu na dapat nilang i-add ang isa't isa sa WeChat dahil magkaklase na sila ngayon at mas madali silang mag-ugnayan mamaya. Mabilis na sumingit ang isa at sinabing gusto niya ring i-add si Chengdu. Sumunod agad ang isa pa na nagsabi ng parehong bagay. Medyo kinakabahan, sinabi lang ni Chengdu na sige. Ayos lang. Lumapit ang malaking lalaki, nagpakumbaba, at sinabing sanay maging mas nakatatanda si Chengdu at patawarin siya, at huwag sanang damdamin ang mga sinabi niya kanina. Tiningnan siya ni Chengdu at inisip na marunong talaga ang lalaking ito kung kailan yuyuko at kung kailan magmamatigas. Mula sa malayo, pinagmasdan ng guro ang eksena saglit saka tumawag at sinabihan si Chengdu na pumunta sa kanyang opisina pagkatapos ng klase. Kalaunan, sa opisina, binuksan ng isang staff ang pinto at pinapasok si Chengdu. Pagkapasok ni Chengdu, binuksan ng guro ang paksa tungkol sa Mount Everest Martial Arts University at Mount Dai Martial Arts University sa loob ng kanilang ecosystem at nagtanong kung may mga slot pa para sa early special admission. Pinaupo muna siya ng staff at tinanong kung bakit bigla siyang nagtatanong tungkol dito. Ipinaliwanag ng guro na gusto niyang subukan ni Chengdu kung kaya niyang tahakin ang landas ng early special admission. Ipinaliwanag ng staff na parehong kabilang ang Mount Everest Martial Arts University at Mount Dai Martial Arts University sa 8 nangungunang sikat na paaralan. Sinabi niya na ang kanilang minimum na requirement ay dapat umabot sa Tier 1 Perfect ang martial skill. Pinaalalahanan din niya na huwag maliitin ang huling 1%. Ipinapaliwanag na kahit 1% na lang ang kulang ni Chengdu, napakahirap lampasan ng agwat na yon. Sumagot ang guro na walang silbi ang usapan at tinanong kung wala bang instrumento ang principal doon para subukan ang martial skills ng mga estudyante. Iminungkahi niyang hayaan si Chengdu na subukan ito ng direkta. Napabuntong hininga ang principal at sinabing napakatigas talaga ng ulo ni Lingyon.
Pagkatapos ay itinuro niya ang testing instrument at ipinaliwanag na nandoon ito. Idinagdag niya na ang maximum limit ng instrumento ay Tier 1 high stage, na sakto lang para subukan ang mga estudyante. Sinabihan ni Teacher Ling si Chengdu na gawin muli ang atake na ginamit niya sa laban para sa ranggo at inutusan siyang gawin ito sa itinalagang posisyon sa harap ng instrumento. Humakbang si Chengdu, inayos ang sarili, inihanda ang kanyang espada, at naglabas ng kanyang aura. Pagkatapos ay isinagawa niya ang Pale Dragon Point Thrust. Agad na napasigaw sa gulat ang principal at sinabing hindi niya ito inaasahan. Sinabi niya na nasa Tier 1 high stage pa lang si Chengdu kahapon ng hapon, ngunit nag-breakthrough kagabi at umabot na sa Tier 1 perfect. Nang makita ang sirang instrumento, mabilis na humingi ng paumanhin si Chengdu sa principal at sinabing pasensya na at hindi niya inaasahang masisira ang instrumento. Sinabi ng guro sa principal na si Chengdu ay isang ganap na henyo sa labanan. Sinabi niya na ang ganitong uri ng combat instinct, na tila ipinanganak para sa tagumpay, ay bihira at mahalaga. Tapat niyang idinagdag na sa lahat ng taon niya ng pagtuturo. Ito ang unang beses na nakatagpo siya ng isang estudyante na nagbibigay sa kanya ng ganoong veteranong pakiramdam sa labanan na parabang naranasan na ng estudyante ang hindi mabilang na mga laban ng buhay at kamatayan. Nang marinig ito, naisip ni Chengdu sa sarili na talagang matalas ang intuisyon ng guro. Hindi mapigilan ng principal na mapasigaw na si Chengdu ay isang henyo, isang ganap na henyo sa martial arts. Sinabi niyang dapat unahin si Chengdu sa pag-aalaga at nagpa siya na pansamantalang itakda ang kanyang mga training resources sa antas ng upuan bilang isa. Sinabi niyang personal siyang makikipag-usap tungkol sa early special admission. Para naman sa 100 Cities Hegemony Tournament, sinabi niya kay Chengdu na dapat niyang pagsikapang makapasok sa top 3 dahil halos garantisado na nito ang lahat. Nagtanong si Chengdu kung ano ba talaga ang early special admission. Ipinaliwanag ng guro na para makapasok sa isa sa 8 nangungunang sikat na paaralan sa pamamagitan ng normal na college entrance exam, dapat umabot sa hindi bababa sa level 6.5 ang life intensity ng isang estudyante. Sa kasalukuyang life intensity ni Chengdu, magiging napakahirap na maabot ang pamantayang iyon bago ang pagsusulit. Gayunpaman, kung dadaan siya sa special admission, kailangan lang niyang umabot sa Tier 1 perfect ang kanyang martial skill isang buwan bago ang college entrance exam. Idinagdag ng principal na sa panahong iyon, darating ang mga guro mula sa Mount Everest Martial Arts University at Mount Dai Martial Arts University sa paaralan para partikular na suriin si Chengdu pagkatapos ng 100 Cities Hegemony Tournament. Nagtanong si Chengdu kung sakaling makapasa siya sa early special admission para sa dalawang paaralang iyon, maaari pa rin ba siyang sumali sa college entrance exam ng normal at mag-apply sa ibang martial arts university. Tinanong ng guro kung mayroon siyang mas gustong martial arts university. Sumagot si Chengdu na kung posible, gusto niyang pumasok sa Mount Wong Martial Arts University. Medyo nagulat ang guro at nagtaka kung bakit, sinasabing halos pare-pareho lang naman ang mga resources na ibinibigay ng 8 nangungunang sikat na paaralan. Walang sinabi si Chengdu at isinarili na lang ang kanyang dahilan. 60 taon na ang nakalipas, inatake ng lahi ng mga higante ang Cloud Thunder District sa Lake West City. Bagamat nakarating sa oras ang defense corps ng lungsod at ng mga kalapit na lungsod, limitado ang lakas tao, at nagresulta pa rin ang insidente sa daan-daang libong pagkamatay. Umaasa si Chengdu na laging mananatiling ligtas at payapa ang kanyang pamilya. Dahil dito, gusto niyang pumunta sa Mount Wong, umaasang kung may panganib na dumating, makakabalik siya sa lalong madaling panahon. Nang marinig ang kanyang pinili, naisip ng guro sa sarili na ito pala ang dahilan. Naniniwala siya na ang mga taong ganito mag-isip ay karaniwang mga nakaranas na ng pagkasira ng kanilang mga pamilya. Para sa isang taong ganito kabata na mayroon pang buong pamilya na magkaroon na ng ganitong kamalayan, ay tunay na nagpapakita ng isang taong kayang pasanin ang malaking responsibilidad. Sinabi ni Chengdu na gusto niyang ituring ang dalawang paaralan bilang safety net at nagtanong kung sakaling hindi siya makapasok sa Mount Wong Martial Arts University, maaari ba siyang pumasok sa dalawang ito? Sumagot ang principal na, sa kasamaang palad, hindi maaari. Ipinaliwanag niya na pagkatapos makapasa sa early special admission, kailangang pumirma ni Chengdu ng isang kontrata na magtatali sa kanya sa paaralang iyon. Idinagdag ng guro na kung makakamit ni Chengdu ang magandang ranggo sa 100 Cities Hegemony Tournament sa susunod na buwan, halos garantisado na ang pagpasok niya sa dalawang paaralang iyon. Sinabi niyang nakalkula na niya ito para sa kanya. Sa early special admission, maaaring bumaba ng 100 puntos ang kinakailangang score. Kung hindi dadaan si Chengdu sa early special admission, hindi lang kailangang umabot sa 6.5 ang kanyang life intensity, kundi bababa lang ng hanggang 30 puntos ang score sa college entrance exam. Mula sa karanasan, pinayuhan niya si Chengdu na huwag maliitin ang kanyang hinaharap. Nagpasalamat si Chengdu sa guro at sa principal at sinabing pag-iisipan niya itong mabuti. Kalaunan, habang papalabas siya sa gate ng paaralan, iniisip ni Chengdu na ang oras para sa early special admission ay pagkatapos ng 100 Cities Hegemony Tournament
na mahigit 1 buwan pa ang layo. Nagpasya siya na mula ngayon hanggang sa college entrance exam, mananatili siya sa eksklusibong martial arts room na itinalaga sa kanya at magtutuon ng pansin sa pagpapalakas ng kanyang lakas. Sa panahong ito, plano rin niyang tingnan kung maaari siyang gumamit ng gamot para mapabilis ang kanyang life intensity. Iniisip niya na tiyak na nandoon ang gusto niya dahil ito ay pag-aari ng Technology Martial Palace. Naalala niya na mayroong 3 pinakamataas na puwersa sa buong High Martial Cultivation Civilization. Ang isa ay ang Extreme Martial Palace na humaharap sa mga alien civilization. Ang isa pa ay ang Technology Martial Palace na nagpapanatili ng kaayusan sa publiko sa mga tao. Ang pangatlo ay ang Martial Artist Alliance na nagtatrabaho upang protektahan ang kinabukasan ng sangkatauhan. Naaalala rin niya na ang may-ari ng Technology Martial Palace ay si Durags, na kilala bilang pangalawang pinakamalakas sa sibilisasyon. Bagamat mas mababa ang kanyang lakas kaysa Kayan, walang sinuman ang maaaring baliwalain ang napakalaking kontribusyon na ginawa niya sa pangkalahatang pag-unlad ng sangkatauhan. Di nagtagal, isang babae ang magalang na bumati sa kanya at sinabing ikinagagalak niyang paglingkuran siya. Sumagot si Chandu at bumati, tapos sinabi niyang gusto niyang bumili ng 3 kahon ng Thunder Key Blood Pills. Medyo nagulat ang babae at ipinaliwanag na hindi maaaring bilhin ng direkta ang Thunder Key Blood Pills at kailangan ng endurance test. Pagkatapos ay sinabihan niya itong sumunod sa kanya. Naiintindihan ni Chandu na ang Thunder Key Blood Pills ay isa sa mga pinakamahusay na gamot na mabibili ng mga ordinaryong tao bago maging martial artist, pero may kasama itong mga panganib. Kapag nainom, ang epekto ng gamot ay magiging enerhiya ng kulog na dadaloy sa mga meridyan ng katawan. Kung hindi mapapanatili ng gumagamit ang mataas na antas ng mental concentration sa loob ng 30 minuto, maaaring maging magulo at lubhang mapanganib ang kulog. Sinabihan siya ng babae na pumasok. Naisip ni Chan doon na ito mismo ang dahilan kung bakit kailangan ng endurance test kapag bumibili ng ganitong produkto para maiwasan ang mga aksidente. Tinanong ng staff si Chan Doo kung may iba pa siyang tanong at sinabing kung wala, pipindutin na niya ang start button. Sumagot si Chan Doo na handa na siya. Nang mapindot ang buton, nagsimulang gumana ang makina. Bahagyang gumalaw ang babaeng malapit, nakaramdam ng kaunting pagyanig mula sa test. Habang paalis si Chan Doo, narinig niya ang isang taong tumatawag at bumabati sa technical department. Inireport na mukhang sira ang endurance test machine para sa Thunder Key Blood Pill. Kalaunan, sa loob ng kanyang eksklusibong martial arts room sa eskwelahan, tiningnan ni Chan Doo ang mga tagubilin sa tableta. Nakasaad na ang isang tableta bawat araw sa loob ng 10 magkakasunod na araw ay katumbas ng isang cycle. Hanggang 3 tableta lang ang maaaring inumin sa isang araw, at maaari itong inumin ng sabay-sabay. Nakasaad din na kung 3 tableta ang inumin ng sabay, ang sakit ay magiging 5 beses na mas matindi kaysa sa isang tableta. Kahit 1, 2, o 3 tableta ang inumin, ang tagal ng epekto ay mananatiling 30 minuto. Pagkatapos ng 3 hanggang 5 cycle, magsisimulang mabuo ang mga antibody at unti-unting hihina ang bisa nito. Matapos basahin ito, naisip ni Chengdu na ang sakit ng endurance test sa tindahan kanina ay 50% lang ng isang tableta, na halos wala lang sa kanya. Naisip niya na kahit uminom siya ng 3 tableta ng sabay at ang sakit ay 0 beses na mas malakas kaysa sa test sa tindahan, dapat kayanin pa rin niya. Dahil doon, sabay-sabay niyang ininom ang 3 tableta. Halos kaagad, isang malakas na daloy ng kuryente ang bumalot sa buong katawan niya. Kahit ganoon, naggitngit siya sa kanyang mga ngipin at inisip na wala ito sa kaya niyang tiisin. Pagkatapos ay lumitaw ang isang notifikasyon na bumabati sa kanya habang tumataas ang kanyang life intensity mula level 5.2 hanggang level 5.3. Nang makita ito, natuwa si Chan Doo at naisip na napakaganda nito at isang hakbang na lang siya palapit sa level 6.5. Sinabi niya sa sarili na hanggat patuloy na bumibilis ang pagtaas ng kanyang life intensity, tuluyan niyang tatanggihan ang landas ng early special admission. Naisip ni Chengdu na orihinal niyang plano na inumin ang gamot sa loob ng 1 buong buwan, pero mukhang 10 araw lang niya ito maiinom. Matapos kalkulahin ang balanse sa kanyang card, napagtanto niyang sapat lang ito para sa 55 araw. Pinag-isipan niya itong mabuti, alam niyang sa malaot madali, kailangan niyang makapasok sa top 2 ng 100 Cities Hegemony Tournament para makakuha ng sapat na pera para patuloy na lumakas. Hindi nagtagal, bumigay ang kanyang katawan at bumagsak siya sa lupa. Naisip niya na hindi niya inaasahan na ganito kalala ang side effects ng paggamit ng Thunder Key Pill sa unang pagkakataon. Napagtanto niya na pansamantalang hindi makagalaw ang kanyang katawan dahil sa nagwawalang lakas ng kulog sa loob niya. Sinabi niya sa sarili na kung pagod ang kanyang katawan, pagbubutihin na lang niya ang kanyang mental power at nagpasya siyang pumasok sa Crystal Space. Pagkaraan ng ilang oras, nagising siya at naisip na pinatay niya ang mga Green Firefly Giant sa Crystal Space buong gabi. Kahit hindi niya sila tuluyang natalo ngayon, malaki ang naging pag-unlad ng kanyang mental power.
Habang inaalala niya ang laban at ang kanyang mabilis na galaw, napagtanto rin niya na dumating na ang resource subsidy ng eskwelahan. Dahil sa sigla, naisip niya na hindi na siya makapaghintay na pumasok sa klase. Kalaunan, sa loob ng Hongji class, sinimulan na ng mental power teacher at miyembro ng Martial Artist Alliance na si Eddie ang klase. Sinabi niya na ngayon, pag-aralan nila ng maaga ang isang paraan ng pakikipaglaban para sa mga martial artist na kilala bilang mental power attachment. Naisip ni Chengdu na ang mental power class ay para lamang sa Hongji class at tanging mga estudyante na may hindi bababa sa Tier 2 mental power ang kwalipikadong matuto nito. Napansin din niya na ang gurong namamahala ay may life intensity na higit sa level 15. Patuloy na ipinaliwanag ng guro na kung mas mataas ang antas ng martial arts skill, mas malaki ang pag-unlad ng pisikal na lakas. Gayunpaman, kung mamaster ng maayos ang mental power, maaaring makamit ang dobleng resulta sa kalahating pagsisikap. Ipinaliwanag niya na ang pisikal na lakas na nagmumula sa martial arts skills ay karaniwang nakakalat sa buong katawan, samantalang ang mental power ay nagbibigay daan para makonsentrate ang lahat ng lakas na iyon sa isang punto, na lubos na nagpapabuti sa explosive power. Sinabi niya na ang kakayahang gawing epektibo ang bawat hibla ng lakas sa buong katawan ang siyang diwa ng mental power attachment. Pagtingin sa paligid, naisip ni Chengdu na tila hindi nagulat ang lahat at inakala niyang marahil ay natutunan na nila at na-master na ang mental power attachment. Pagkatapos ay pinaalalahanan ng guro ang lahat na bago umabot sa Tier 1-0 ang mental power, ang dami ng pisikal na lakas na kayang pakilusin ng mental power attachment ay napakalimitado. Sinabi niya na hindi niya inirekomenda na gumugol ng masyadong maraming oras sa pagsasaliksik nito. Para makakuha ng mataas na marka sa college entrance exam, ipinayo niya na ang pangunahing focus ay dapat pa rin nasa pagpapabuti ng life intensity sa ngayon. Pagkatapos ay inihayag niya na susubukan niya ang mental power ng lahat at sinabihan ang lahat ng estudyante na tumayo. Habang nagsisimula siyang maghanda ng isang kakaibang teknike, tumayo ang lahat. Ipinaliwanag niya na maya-maya, gagamit siya ng isang maikling plauta para tugtugin ang Song of Exhaustion upang matukoy ng eksakto kung gaano kalaki ang mental power ng bawat estudyante. Sinabi niya na sana ay mas maganda ang mga resulta ng lahat kaysa noong nakaraang semestre. Pagkatapos ay bumaling siya kay Chengdu at sinabing maaari siyang pumili kung sasali o hindi at hindi ito makakaapekto sa kanyang college entrance exam score. Medyo kinabahan si Chengdu at naisip na malamang ay inaakala ng guro na mayroon lang siyang Tier 1 mental power at babagsak siya sa sandaling tumugtog ang plauta na mapapahiya siya sa harap ng lahat. Kahit ganoon, nagsalita si Chengdu at sinabing gusto niyang sumali. Sumang-ayon ang guro pero sa isip-isip niya, laging palaban ang mga kabataan at hindi simpleng bagay ang mental power. Naniniwala siya na kahit ang ibang mga estudyante ng Hongji class ay medyo hirap sa aspetong ito. Gayunpaman, dahil si Chengdu ay isang estudyanteng binibigyan ng espesyal na atensyon ni Lingyun, nagpasya siyang kung mahihirapan ito mamaya, iiwan niya ito at kakausapin ng pribado. Itinaas niya ang plauta at nagsimulang tumugtog, sinasabihan ang lahat na ituon ang kanilang atensyon at labanan ito ng buong lakas. Ipinaliwanag niya na ang kanyang Song of Exhaustion ay magpaparamdam ng pagod sa kanilang katawan at isipan ng sabay. Naghanda ang lahat. Si Chengdu, si Elrat, at ang iba pa sa klase ay pawang kumpiyansa habang nagsisimula ang pagsubok. Ngunit mabibigo kaya si Chengdu o hindi? Para malaman, mag-subscribe na ngayon at i-on ang lahat ng notifications.